Inakala nilang tanga ako. Ang asawa ko at ang kanyang pamilya ay nasabuatan para magdaos ng isang lihim na kasal para sa asawa ko at sa kanyang kerida. Pero ang hindi nila alam habang abala sila sa pagdiriwang ng kanilang kataksilan abala. Ako sa pakpirma sa deed of sale ng isang marangyang bahay na nakakahalaga na 50 milyon na kanilang tinitirhan pag-uwi ng asawa ko. Madadat na niyang naibenta ko na ang kanyang mansyon at ang tunay na regalo sa kasal ay ngayon palang magsisimula bago. Magsimula ang kwento mangyaring isulat sa comment section kung taga. Saan kayong makaibigan na nanonood ngang kwentong ito? Para sa inyo ilang segundo lamang ito, ngunit para sa amin ito napakahalaga. Ang kalangitan sa Maynila ay nagbago na at naging kulay matingkat na kahel. Nang sa wakas ay pinindot ni Sofia ang send button sa isang mahalagang email sa kanyang computer. Ang pinal na disenyo para sa proyekto ang kanyang pinakamalaking kliyente ngayong taon ay sa wakas ay natapos na isang pakiramdam. Nang ginhawa, ang gumapang sa kanya naninigas. Nalikot sumandal siya sa kanyang upuan sa opisina minasahe. Ang kanyang sentido na bahagyang kumikirot ng 00 ng gabi. Walang tigil siyang nagtrabaho. Mula pa kaninang umaga tanging pahinto para sa tanghalian ang naging pahinga niya. Ang dating maingay na opisina ay nagsisimula ng tumahimik ilan na lamang sa kanyang magkasamahan ng natitira. Nanak ahabol, tinengag kanilang mga deadline kinuhani. Sofia ang kanyang cellphone. Walang sagot mula kay Miguel, ang kanyang asawa. Kaninang umaga nakpadala si Sofia ng isang mensahe para makbigay ng lakas loob. Ingat sa business trip mo sa Cebu, ha, mahal, hiwag kalimutang kumain, hihintayin ko ang tawag mo. Ang mensaheng iyon ay may dalawang kulay abong. Check pa rin. Hindi pa nababasa na pabuntong hininga si Sofia. Marahil ay sobrang abala si Miguel ang pulong sa kliyente sa Cebu. Ay tiyak na nakakobos ngang. Oras na isip niya, 3 araw ngang wala ang kanyang asawa at ang bahay ay tila napakatahimik kung wala siya. Kahit napagod sa trabaho, laging tinitiyak ni Sofia na natutugunan ang mga pangangailangan ni Miguel. Palagi niya namimiss ang kanyang asawa, ang mga halakha ng lalaking pinakasalan niya sa loob ng 5 taon para maipsan ang kanyang kalungkutan bago ayusin ang kanyang mesa at umuwi. Binuksan ni Sofia ang Facebook app sa kanyang telepono, automatikong next scroll ang kanyang nadaliri sa newsfeed. Mga balita mula sa mga dating kaibigan, mga anunsyo, ng kasangkapan sa bahay, ilang video, nung recipe ng pagkain at pagkatapos ay isang larawan na nakpatigil sa kanyang pag-scroll. Ang larawan ay mula kay Aling Sonia, ang kanyang biyanan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sofia, hindi dahil sa masamang kutob, kundi dahil ang larawan ay napakaagaw pansin. Ito ay isang larawan ng kasalsa. Larawan ang kanyang asawang si Miguel ay nakatayo ng buong kisik. Suot ang isang puting pangkasal na barong sa tabi niya. Isang babaeng kilalang kilala ni Sofia. Si Angela, isang junior na kasamahan ni Miguel sa ibang departamento. Ay nakangiting ang malapat. Si Angela ay nakasuot ng katukmang damit pangkasal kumpleto sa makapal na makeup. Pareho nilang hawa ang isang marriage certificate. Ang mas nakakagulat ay ang mataong nakapaligid sa kanila. Nandun si Aling Sonia nakatayo mismo sa tabi ni Miguel Buong. Pakmamalaking niyayakap ang kanyang anak. Nandun din ang kapatid ni Miguel at ang matiyahin at tiyuhin mula sa pamilya ni Miguel. Lahat sila ay masayang nakangiti sa kamera na kapos sa isang silit na pinalamutian ng sariwang. Bulak-lak nagsimulang mangini ang mga kamay ni Sofia. Mali ito siguro. Luma itong larawan. Siguro isang simpleng selebrasyon lang ito. Pero ang suot nila ay damit pangkasal. Binasa ni Sofia ang caption ng larawan na isinulat ni Aling Sonia. Ang pangungusap ay may klingunit, parang isang malakas na sampal sa mukha ni Sofia. Best wishes sa aking mahal na anak Miguel at Angela. Sa wakas legal na rin tila huminto ang mundo ni Sofia. Ang hangin sa naka-aircon na silit ay biglang naging siksik. Ang tunog ng pack-type ngang keyboard mula sa kanyang kasamahan sa kabilang panig ng silit ay naging isang malayong ugong. Sa wakas legal na rin. Ang salitang sa wakas ay nagpapahiwatik ng isang mahabang proseso na itinago sa kanya. Hindi ito isang aksidente, hindi ito isang biglaang
kasunduan ito. Ay, isang bagay na matagal nang nangyayari. Gamit ang naninigas, namgadaliri pinindot ni Sofia ang larawan. Pinalaki ito, walang duda si Miguel iyon-iyon ang kanyang asawa ang lalaking 3 araw na ang nakalipas. Ay inihatid niya sa airport na sinasabing may business trip sa Cebu ang lalaking pinadalhan niya nga. Mensahe ngang paibig kaninang umaga nakita niya ang ngiti ni Miguel sa larawan isang tunay at masayang. Ngiti isang. Ngiti na matagal nga, hindi nakikita ni Sofia. Kapa kasama siya. Ni Miguel pagkatapos ay tiningnan ni Sofia ang comment section. Ang nga komento ay mas lalong sumasa sa kanya. Congrats Miguel sa wakas pati na ang pamilya natin si Angel sulat ng kanyang hipa salamat sa Diyos aling Sonya sa wakas ay may bago kang manugang na handang makbigay nga apo. Congrats po. Sulat ng isa sa mga tiyahin ni Miguel naging maayos ang seremonya. Kuya Miguel sana magkabebi na kayo agad sabi naman ng pinsan ni Miguel alam. Nang, lahat alam ng buong pamilya. Ng kanyang asawa. Lahat sila. Ay, dumalo sa okasyong. Iyon lahat sila. Ay, sumang-ayon lahat sila. Ay naging bahagi ng malaking kasinungalingang. Ito nasusuka si Sofia. Kaya habang siya ay abala sa pagtatrabaho nagbabanat ng buto para bayaran ang mahulo sa kanilang marangyang bahay. Bayaran ang mga bill ng sports car ni Miguel at kahit na magbigay ng buwan na sustento kay aling Sonya silang lahat. Ay nasa likod niya, pinaplano ang pangalawang kasal ng kanyang asawa isang lihim. Nakasal siyempre hindi kailanman maglalakas loob si Miguel. Nahiwalayan siya o humingi ng permiso na maasawa muli. Dahil alam ni Miguel na halos lahat ng kanilang malalaking ari-arian ay nakapangalan kay Sofia. Ang bahay na kanilang tinitirhan isang bahay na nakakahalaga ng 1 milyon sa isang Ellis subdivision ay bahay na binili ni Sofia gamit ang malaking bonus mula sa kanyang kumpanya ilang taon na ang nakalipas kahit na makaawa si Miguel na gawing join ang pangalan sa titulo si Sofia na pinalaki ng kanyang ama na maging matalino sa pananalapi. Ay, iginit na ito. Ay manatili sa kanyang pangalan lamang pumayag si Miguel sa kondisyon na ang pinakabagong mamahaling kotse ay dapat nakapangalan sa kanya. Pumayag si Sofia ngayon ang lahat na kanyang kabaitan ay tila katangahan. Lahat ng kanyang paibig ay tila nasayang. Siya ay pinaktaksila ng sama-sama hindi lamang ng kanyang asawa kundi ng buong pamilya na matagal na niyang iginagalang na palagi niyang pinakitunguhan ng mabuti. Ang sakit ay napakatindi ngunit kakaibawalang. Luhang lumabas. Ang tanging naroon. Ay, isang nanunuot na lamig. Ang lamig ng purong gali sinara ni Sofia. Ang Facebook app hindi na niya kailangang makita pa ang larawan at mga komento. Ay, sapa na huminga siya. Malalim sinusubukang pakalmahin ang kaniyang. Makamay na nanginginig pa rin tumingin siya sa screen ng kanyang computer na nagpapakita ng kanyang ipinadalang email proyekto tapos kliyente masaya, karera nakniningning ngunit ang kanyang buhay, maasawa. Ay durok na durok hindi niya ito hayaan hindi. Siya magiging isang mahinang babae na iya sa isang sulok. Lahat sila ay sumuporta sa ginawa ni Miguel. Lahat sila ay nagdiwang sa kataksilang. Ito tumayo si Sofia gagantihan niya. Sila gagantihan niya. Silang lahat sa sandaling iyon hindi? Niya, hihintayin na umuwi si Miguel. Mula sa Cebu kikilos. Siya ngayon inayos ni Sofia. Ang kanyang bag na may naninigas at mekanikal na magakilos. Laptop, notebook, wallet. Ang huli niyang kasamahan isang batang babae na nangangalang Cindy. Ay, tumingin sa kanya ate. Sofia ang putla, mo may sakit ka ba lumingon si Sofia sinubukang ngumiting ang bahagya ngunit nabigo. Okay lang Cindy, pagod lang mauna na ako ha. Lumakad. Siya palabas ng kanyang opisina matatag ang kanyang mga agbang sa buong biyahe sa elevator. Pababa sa basement mabilis na umikot ang kanyang isip hindi niya. Iniisip ang sakit ng kanyang puso. Iniisip niya ang hakbang na dapat niyang gawin. Ang kanyang lohika na karaniwan niyang ginagamit para lutasin ang maproblemang kliyente. Ay ngayon ay buong-buong gumagana para iligtas ang kanyang sarili. Sa loob ang kanyang kosena nakaparada. Sa basement hindi niya agad pinaander ang makina. Naupo siya ng tahimik sa katahimikan kailangan niya ng isa pang
Kumpirmasyon hindi mula sa larawan, kundi mula sa isang boses kailangan niyang marinig mismo kung paano sila tutugon hinanap ng kanyang kamay ang kontak ni Aling Sonia. Pinindot niya ang call button na kring ang telepono ng 3 beses. Pagkatapos ay narinig ang masaya at nakwawaging boses ni Aling Sonia. Hello Sofia, napatawa ka na overtime. Kana naman ba ang boses ni Sofia? Ay pata, malamig at walang emosyon. Hello po Nay, nasaan po kayo, mukhang maingay po. Diyan isang maliit na tawa ang narinig. Sa kabilang linya, isang tawa na karaniwang itinuturing ni Sofia na pala kaibigan. Ay ngayon ay parang isang pangungutya. May family gathering lang. Isang maliit na selebrasyon. Dito sa bahay selebrasyon. Ulit ni Sofia, selebrasyon ng kasal. Nina Miguel at Angela isang sandali nga, katahimikan na isip. Ni Sofia si Aling Sonia na nagulat dahil nalaman niya agad, ngunit pagkatapos ay nagbago ang tono ng kanyang biyenan. Wala nang pagkukunwari. Ang tanging naroon ay isang mapanuyang at mapangmatang tono. Nakita mo na pala ang Facebook ko, mabuti naman, akala ko abala ka sa trabaho at wala ka ng oras tumingin sa social media. Kaya hindi ko na kailangang magpaliwanag pa sa iyo. Sumikip ang dibdib ni Sofia. Toto nga, bakit ninyo nagawa ito sa akin ng talikuran nagawa sa iyo? Tumawa ulit si Aling Sonia. Mas malakas ngayon, ikaw ang may kasalanan Sofia. Ikaw ang nagpabaya sa anak ko, 5 taon kayong kasal, anong naibigay mo kay Miguel? Baw ka, hindi mo siya mabigyan nga po para sa pamiyang. Ito si Miguel ang kaysa isang anak kong lalaki kailangan. Niyan ang tagapakmana. Ang salitang bahok ay tumusok ng matalim, hindi sila kailanman nakpatingin sa doktor laging. Tumatanggi si Miguel, sinasabing abala siya si Sofia ang laging sinisisi. Pero bakit kailangang? Lihim na kasal, bakit hindi pinausapan ng mayos? Pausapan ng mayos. Para saan patiya na hindi ka papaya isa kang career woman na makasarili. Mas inuna ang trabaho kaysa sa asawa. Tignan mo, si Angela mabuting babae siya, relihiyosa. At ang pinakamahalaga, fertilis siya, buntis na siya ng 2 buwan anak ni Miguel kaysa naman makasala pa. Sila nang pauli-ulit, mas mabuti pang ipakasal ko na sila legal. Ba isa ka namang relihiyosang babay. Dapat naiintindihan mo ang konsepto ng poligamya. Dapat handa kang suportahan ang asawa mo buntis ng 2 buwan. Kaya ang relasyong ito ay ilang buwan na, marahil ay taon na. Ang madalas na business trips ni Miguel. Lahat ay kasinungalingan ang kanyang biyanan, hindi lang niya. Alam siya pa ang nakplano. Kayo po ang nakplano ng lahat ng ito. Tanong ni Sofia. Halos pabulong na ang boses. Siyempre may pagmamalaking sagot ni Aling Sonia. Ako ang nahanap kay Angela para kay Miguel, isang babaeng alam ang lugar. Niya bilang asawa naglilingkot sa asawa at nagbibigay ng anak, hindi tulad mo na pera lang ang alam na hanapin. Sige na Sofia, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo, huwag kang maging hadlang sa kaligayahan ng anak ko. Kung tatanggapin mo ito ng buong puso, malaki ang gantimpala mo. Klik pinatay ni Aling Sonia ang tawa, tinitigan ni Sofia ang madilim na screen ng kaniyang telepono, tahimik, walang luha. Ang kanyang galit ay lumampas na sa hangganan ng sakit. Pakiramdam niya, ay, isa siyang tanga sa buong panahon iginagalang niya si Aling Sonia na parang sarili niyang ina. Nagpapadala siya ng pera buwan-buwan ng hindi hinihingan, binibilhan niya ito ng mamahaling regalo tuwing karawan nito, at ito ang ganti itinuring siyang isang bao na ATM machine. Ay bulong ni Sofia sa sarili. Lahat kayo sumusuporta sa kanya. Lahat kayo nagpipiesta sa aking pakdurusa. Mabilis na gumana ang kanyang isip. Nga ari-arian, iyon ang habol nila. Akala nila ay tatahimik lang si Sofia. Tatanggapin ang poligami at patuloy napupondohan ang kanilang marangyang buhay. Akala nila ay magiging mapakparaya siya dahil relihiyosa siya. Nakakamali sila, pinalitan ni Sofia ang kontak sa kanyang telepono sa pagkakataong ito. Tinawagan niya ang kanyang personal na abogado, si Attorney, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mahigpit at napakagaling na tumulong
Sa kanya sa lahat ng legalidad ng kanyang maari-arian at negosyo. Magandang gabi, Attorney Reyes. Pasensya na sa abala, si Sofia po ito. Magandang gabi, Ginang Sofia. Napatawag ka, may tutulong ba ako? Ang boses ni Attorney Reyes. Ay, kalmado, kailangan ko po. NG, tulong ninyo agad-agad. Ngayong gabi ring, sabi ni Sofia. Matatagang boses. Gusto kong ibenta ang bahay ko. Ang bahay sa Acacia Avenue No. 1 ang. Tinitirhan ko, narinig niyang napabuntong hininga si Attorney Reyes sa kabilang linya. Ginang Sofia, ang bahay na iyon na nakakahalaga ng yung 52 milyon, bakit biglaan may? Problema ba may? Napaka-urgent na problema, kailangan ko itong may benta ngayong gabi. Wala akong pakialam kung medyo bumaba ang presyo. Ang mahalaga may benta ito ngayong gabi o pinakamatagal bukas ng umaga. Ang pera ay dapat pumasok sa bago kong personal account. Pakigawa na rin po ako ng bagong bank account na hindi konektado sa joint account namin. Isang professional si Attorney Reyes, hindi na siya nagtanong patungkol sa personal na problema ng kanyang kliyente. Alam niyang tono ng boses ni Sofia. Nakataon, Ginang Sofia, mayroon akong kliyente, isang property investor na matagal interesado sa isang bahay sa inyong lugar. Nag-alok na siya noon, pero tinanggihan ninyo. Sigurado akong interesado pa rin siya. Tatawagan ko siya ngayon din. Siya yung tipo ng investor na gustong mabilis na transaksyon tungkol sa mga dokumento. Lahat ay ligtas sa aking fault, 100% na nakapangalan sa inyo. Mabuti, sabi ni Sofia, asikasuhin niyo na po lahat ng papeles. Pupunta ako sa opisina ninyo ngayon para pirmahan ang anumang kailangan. At isa pa po, attorney, ano po iyon? Ginang Sofia, pakihanda na rin po ang divorce petition para sa asawa kong si Miguel na may pinakamabigat na mga paratang. Pero huwag po munang isang pahintayin niyo ang utos ko. Sige, Ginang Sofia, ihahanda ko ang lahat. Mag-ingat po kayo sa daan. Pinatay ni Sofia ang tawag. Pinaandar niya ang makinaeng kotse. Hindi siya umuwi sa Alabang Tamilyong. Bahay na iyon, hindi na iyon ang kanyang tahanan. Isa na lamang asset na kailangang gawing pera. Mag-check-in siya sa isang hotel ngayong gabi. Habang nahihintay na pumasok ang pera, pagpaplanuhan niya ang kanyang susunod na hakbang. Ininapakan niya ang gas. Humagibis ang kanyang kotse sa gitna ng trapiko sa Maynila. Sa kanyang isipan, isang malamig at detalyadong plano ng paghihiganti ang nagsisimulang mabuo. Gusto nila ng isang party. Bibigyan sila ni Sofia ng isang regalo sa kasal na hindi nila malilimutan habang buhay. Hindi umuwi si Sofia ng gabing iyon. Dumiretso siya sa isang 5-star hotel na hindi kalayuan sa opisina ni Attorney Reyes. Nakbook siyang isang suite para sa susunod na 3 araw gamit ang kanyang personal na credit card. Nagrehistro gamit ang kanyang pangalan nung dalaga pa. Pagkatapos ilapak ang kanyang handbag, dumiretso siya sa opisina ni Attorney Reyes na pumayak na makipakita sa kanya neng gabing iyon. Tiningnan siya ng abogado na may pag-alalang ngunit profesional na mga mata. Hindi siya gaanong nagtanong, inabot lang niya ang ilang paunang dokumento. Ito po ang special power of attorney para sa pagbebenta, Ginang Sofia. Gamit ito mari kong iproseso ang negosyasyon kay Mr. Ocampo. Bukas ng umaga, paliwanag ni Attorney Reyes, si Mr. Ocampo ang investor na binanggit niya sa telepono. Nakausap ko na po siya. Napaka-interesado niya at handang makipagkita. Bukas ng umaga. Siya yung tipo na ayaw ng paligoy-ligoy. Mabuti, Maikling sabi ni Sofia, matata ang kanyang boses. Pinirmahan niya ang dokumento. Nang walang paalinlangan, pakiproseso po ito sa lalong madaling panahon at ni gusto. Kung matapos ang transaksyon bukas din, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, Ginang Sofia. Bukas ng umaga ihahanda ko na rin ang bagong bank account na personal ninyong pangalan. Hiwalay sa lahat ng iba patungkol naman sa divorce petition, inihahanda na ito ang aking team. Tumango si Sofia. Salamat, attorney, kailangan kong bumalik saglit sa bahay. May mga mahalagang dokumento na kailangan kong kunin mismo. Kailangan niyo po bangang kasama o magpapadala ako ang isang tao? Alok ni Attorney Reyes. Umiling si Sofia. Hindi na kailangan, kaya ko ang mag-isa. Nakapangalan pa rin sa akin ang bahay na iyon ayon sa batas may buo.
Akong karapatan pagkaalis sa opisina ni Attorney Reyes, minaneho ni Sofia ang kanyang kotse patungo sa bahay. Sa Acacia Avenue, ang malaking bahay na nakakahalaga ng ayos 52 milyon ay nakatayo ng matatak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Maganda itong tingnan, ngunit malamig at banyaga ang pakiramdam. Ito na ang huling beses na pupunta siya rito. Ipinak niya ang kanyang kotse sa garahe sa tabi ng mamahaling sports car ni Miguel Pag-arini. Miguel na pangisi si Sofia, siya ang nakbayat niyon. Pumasok siya gamit ang kanyang sariling susi. Madilim at tahimik ang bahay. Umuwi na ang kasambahay. Kaninang hapon hindi binuksan ni Sofia ang pangunahing ilaw. Ginamit lamang niya ang flashlight ng kanyang telepono at dumiretso sa kanyang home office. Silid na ito ay kanyang teritoryo. Ang lugar kung saan madalas siyang mag-overtime. Kumikita ng pera na tinatamasan ni Miguel at ng kanyang pamilya sa likod ng isang malaking abstract na painting ay may isang wall safe. Alam ni Miguel na may safe dun, ngunit hindi niya alam ang kombinasyon. Akala niya ang code ay ang petsa ng kanilang kasal. Pinalitan na ito ni Sofia. 6 na buwan na ang nakalipas matapos makbiro si Miguel na hihiramin ang titulo ng bahay para gawing collateral sa isang bagong negosyo. Isang negosyo na hindi kailanman natuloy. Pinindot ni Sofia ang bagong kombinasyon ng maganumero ang karawan ng kanyang yumaong ama. Bumukas ang safe na may mahinang pekli. Sa loop lahat ay mayos na nakasalansan. Humingang malalim si Sofia. Ito ang bunga ng kanyang paghihirap. Sinimulan niyang ilabas ang mga ito isa-isa. Una, isang tumpok ngang nga titulo na sa ibabaw. Ang Transfer Certificate of Title, TCT ngang bahay na ito. Binuksan niya. Ito pangalan ng may-ari. Sofia, isang pangalan lang. Nagpapasalamat siya sa payong ng kanyang ama noon. Huwak mong pahaluin ang malalaking ari-arian at bulak na pag-ibig. Pangalawa, ang mga ORCR ngam sasakyan. May 3 rehistro ang premium sedan na ginagamit niya araw-araw. Nakapangalan kay Sofia ang family SUV na madalas gamitin ni Alinso niya kapag bumibisita. Nakapangalan kay Sofia. At ang ORCCR ng sports car ni Miguel. Ngumiti ng bahagya si Sofia. Ipinakmamalaki ni Miguel ang kotseng iyon. Ipinayayabang sa lahat ng kanyang makaibigan na parabang pinahirapan niya. Ito ngunit si Sofia ay sapat na matalino. Ang kotse ay binili sa ilalim ng pangalan ng kumpanya ni Sofia bilang isang operational vehicle para sa direktor na siya mismo si Miguel ay binigyan lamang pribilehyong gamitin. Ito ang rehistro ay ligtas sa mga kamay ni Sofia. Pangatlo, ang mga titulo ng 2 commercial unit sa isang bagong umuunlad na business district. Parehong purong investment ni Sofia. Parehong nakapangalan kay Sofia. Pangapat, isang folder na naglalaman ng maulat ng kanyang stock portfolio at mutual funds. Lahat ng mga account na iyon ay nasa kanyang personal na pangalan. Binuksan bago pa siya ikasal. Ang halaga nito ay lumago na ng malaki. Gumawa siya ng mabilis na kalkulasyon sa kanyang isip. Malaki-laki ang sahod ni Miguel, ngunit wala itong binaba sa kanyang kinikita. Ang sahod ni Miguel ay naubos sa kanyang lifestyle. Ang kanyang libangan ay golf, pet-modify ng sports car na hindi naman sa kanya at palilibre sa kanyang mga kaibigan. Bukod paran ang buwanga, allowance para kay Aling Sonia at sa kanyang mga kapatid. Kinakalkulan ni Sofia na marahil 80% o kahit 90% ng kabuwang yaman na kanilang tinatamasa ay galing sa kanyang sariling pawis. At salamat sa kanyang pagiging maingat, halos lahat ay legal na nakapangalan sa kanya. Masyadong tamat at arogante si Miguel para mag-abala sa mga nakakainip na detalye ng administrasyon. Gusto lang niyang gumamit, mag-enjoy at magyabang ng isa sa rana ni Sofia. Ang safe na pansin ng kanyang mata ang isang bagong asul na folder sa pinakalikot. Isang folder na hindi sa kanya. Hindi siya kailanman naglagay ng dokumento doon. Inabot ng kanyang kamay. Kinuha ang folder, walang label sa harap. Binuksan niya. Ito, tila huminto ang paktibok ng kanyang puso. Ito ay isang kopya ng isang life insurance policy
Dahan-dahan niyang binasa, pangalang ng insurance Sofia, halaga ng insurance, ay 5 million petsang ang pag-issue ng policy. 3 buwan na ang nakalipas. 3 buwan iyon. Ay, halos kasabaying kumpirmasyoneng pagbubuntis ni Angela naisip ni Sofia. Pagkatapos, ay binasa niya ang pinakamahalagang bahagyang pangalan ng beneficiary. Huminto ang kanyang puso sa isang segundo na kasulat doon Angela na may paliwanag sa ibaba. Fiancé na niga si Sofia ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Ay, tila ng lami hindi na lamang ito. Simpleng pangangaliwa hindi na lamang ito. Lihim na pag-asawa hindi na lamang ito. Tungkol sa pera ito. Ay, isang plano ng pagpatay hindi lang nila. Gusto ang kanyang yaman. Gusto nila ang kanyang yaman. At ang kanyang buhay. Ang 1 milyon. Ay, mapupunta kay Angela ang fiancé. Kung mamamatay si Sofia ang lihim na kasal ay paunang hagbang lamang. Ang pagbubuntis ni Angela ang naktulak dito. Ang masalita ni Aling Sonia, bao ka, ay biglang nakaroon ng mas nakakatakot na kahulugan. Marahil hindi lang iyon isang insulto, iyon ay isang pakbibigay, katwiran, isang dahilan kung bakit karapat-dapat siyang alisin na paupo si Sofia sa malamig na sahig ng kanyang opisina. Ang sakit ng puso dahil sa kataksilan ay napalitan na ngayon ng tunay na takot na pagkatapos ay naging isang nagyayalong. Galit gusto nilang patayin. Siya si Miguel ang lalaking minahal niya na kasama niya sa isang kama. Ay, pinaplano ang kanyang kamatayan kasama ang krida nito, hindi. Niya sila bibigyan ni pagkakataong iyon gamit. Ang nangingini na kama inilagay ni Sofia, ang insurance policy sa kanyang baito, ay ebidensya. Pagkatapos ay tumayo siya, kumuha ang isang maliit na duffel bag mula sa aparador, hindi. Na siya kumuha nga gamit na may sentimental na halaga. Kinuha lamang niya ang kanyang kailangan, ang kanyang work laptop, lahat ng dokumento ng ari-arian na kanyang inilabas, ilang praktikal na pamalit na damit at ang kanyang nga gamit sa pagdarasal. Ang kanyang nga mata ay napako sa kanilang larawan sa kasal na nasa ibabaw ng mesa. Si Miguel ay nakangiti nga malapat. Si Sofia ay nakangiti nga malapat. Masaya, walang muwang at puno nga pag-ibig. Kinuha niya ang larawan. Mula sa frame tinitigan niya ng mabuti ang mukha ni Miguel. Gusto ng lalaking ito na mamatay siya sa isang mabilis na kilos. Pinunit niya ang larawan sa dalawa at pinunit ulit at ulit. Itinapon niya ang piraso ng larawan sa basurahan. Ang walang lamang frame ay hinayaan niyang nakahandusay sa mesa. Pinatay ni Sofia ang ilaw sa opisina ni Locke. Ito lumabas siya ng bahay, dumaan sa marangyang sala sa modernong kusina kung saan dati siyang naglulutong ng mapaboritong pagkain ni Miguel. Hindi siya lumingon. Pumasok siya sa kanyang kotse ni Locke ang gate mula sa labas at umalis. Ang isilyong bahay ay isa na lamang. Ari-arian na malapit ng magpalit ng may-ari. At siya ngayon ay hindi na isang asawang pinagtaksilan. Siya ay isang babae na lumalaban para sa kanyang buhay, hindi. Nakatulog si Sofia ng gabing iyon. Ginugol niya ang gabi sa kanyang marangyang ngunit tahimik na silid sa hotel. Nanalangin siya, humihingi ng lakas at petnubay. Ang life insurance policy ay nakalatak sa mesa sa tabing kanyang prayer mat. Sa tuwing nakikitang kanyang nga mata ang asul na folder, anumang pag-alinlangan o lungkot na maaring natitira ay agad na nawawala na papalitan ng bakal na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa diborsyo, ito ay tungkol sa isang krimen. 8:00 umaga tumunok ang kanyang telepono si Attorney Res Helogang Sofia. Magandang balita, 100% na pumayak si Mr. Ocampo. Handa siyang makipagkita ng 10:00 umaga sa aking opisina. Dadalhin niya ang kanyang notaryo at team. Gusto niyang matapos ang transaksyon ngayong araw, eksakto tulad ng hiling ninyo. Sige attorney, pupunta ako diyan ng 10:00. Maraming salamat, sagot ni Sofia. Kalmado at kontrolado ang kanyang boses na handa. Siya pinili niya ang kanyang pinakamagandang damit pang opisina, isang itim na blazer na tamang-tama sa katawan, ipinari sa isang malinis na puting blusa at isang eleganteng kulay abo na hijab manipis lang. Ang kanyang make-up sapat lang para takpan ang bakas ng gabing walang tulog.
Nang tumingin siya sa salamin nang, nakita niya. Ay, hindi ang sawi na si Sofia ito. Si Sofia ang direktor isang mahusay malamig at nakatutok na negosyador. 10 minuto bago magdumating siya sa opisina ni Attorney Reyes, si Mr. Ocampo isang matipunong lalaki na nasa 50. Ay, naghihintay na kasama niya. Ang 2 abogado at isang notayo naging mabilis at epesyente ang pulong ginang Sofia. Ikinalulungkot ko marinig na kailangan ninyong ibenta ang bahay nang biglaan sabi ni Mr. Ocampo ang kanyang boses ay malalim at may autoridad, pero hindi na. Ako, makpapaligoy-ligoy. Matagal ko gusto ang isang property sa lugar na yan, sabi ni Attorney Reyes. Gusto ninyo mabilis na proseso. Ako rin hindi. Na ako tatawad 50 milyon. Sa ngayon ako nasuri na aking team. Ang legalidad, kaninang umaga, lahat ay malinis at nakapangalan sa inyo. Babayaran ko ito ngang buo ngayon sa pamamagitan ngang RTGS transfer sa kondisyon na pirmahan natin ang deed of sale bago mag-12 ngang tanghali para maipasok agad ang pagbabago sa rehistro. Tumango si Sofia sumasang-ayon po. Ako Mr. Ocampo, salamat sa inyong pag-unawa at pagiging epesyente. Gawin na po natin. Sa sumunod na 2 oras ang silit ay napuno ng tunong ng bapal na binubuklat at mga legal na usapan sa pagitan ng mga abogado. Si Sofia ay tahimik na nakaupo binabasa. Mabuti ang bawat sugnay na katutok. Siya, pagsapit nang 12 na ang lahat ng dokumento. Sa harap ng notayo pinirmahan ni Sofia ang deed of sale. Ang kanyang kamay ay hindi man lang nanginig nang dumausdos ang panulat. Sa papel hindi siya nakaramdam ng pakawala. Nakaramdam siya ng kalayaan, kalalabas lang niya ng isang malaking pabigat. Ang pabigat ng isang bahay na puno ng pekeng alaala at masasamang plano. Makalipas ang kalahating oras, nasa isang priority branch na. Silang bangko, ang proseso nga, RTGS transfer na. Nakakahalaga na aling 50 milyon. Ay, isinagawa ng team ni Mr. Ocampo, ibinigay ni Sofia ang numero ni kanyang bago account na ginawa ni Attorney Reyes kaninang umaga. Isang account na hindi alam ni Miguel 1:30 ngang hapon. Isang abiso ang pumasok sa telepono ni Sofia. Isang text mula sa bangko transaksyon. Matagumpay, pondo na. Pumasok sa inyong account, aliba ipinakita ni Sofia ang abiso kina Attorney Reyes. Mr. Ocampo, ngumiti ng may kasiyahan si Mr. Ocampo. Masaya akong makipag-negosyo sa inyo, ginang Sofia. Kukunin ng aking team ang masusingang bahay mamayang hapon ayon sa ating napakasunduan. Siyempre, sabi ni Sofia na alis na niya ang lahat ng kanyang personal na gamit sa bahay. Wala na siyang pakialam sa mga natira. Pagkaalis ni Mr. Ocampo at ning kanyang team, hindi agad umalis si Sofia sa bangko. Naupo siya kasama ang bank manager sa priority lounge. Tinulungan ni Attorney Reyes ngayon. May ilang bagay pa akong kailangang ayusin, sabi ni Sofia sa bank manager. Una, binuksan niya ang kanyang mobile banking app. Pumasok siya sa kanilang joint account. Ang account na iyon ay karaniwan niyang nilalagyan ng pondo tuwing simula ng buwan para sa magastusin sa bahay bayarin at allowance ni Miguel. May natitira pang humigit kumulang ilang banda ang liba. Dun pinindot ni Sophie ang transfer button. Inilipat niya ang buong pondo hanggang sa umabot ito sa abnol 00 ang 500,000. Ay lumipat sa kanyang bagong account. Ang joint account ay opisyal ng walang laman, zero balance. Pangalawa, tiningnan niya ang bank manager. Ako ang principal card holder. May 2 supplementary cards sa ilalim ng iking account. Hinihiling kong ay block-ing. Parehong supplementary cards ng permanente ngayon din. Maari po naming malaman ang dahilan, ma'am. Magalang na tanong ng manager. Nawawala po ang mga card. Nag-alala akong magamit sama-sama. Patag, nasagot ni Sofia. Tumango ang manager. Sige po, ginang Sofia, ipoproseso ko na ngayon. Sa loob ng 5 minuto nagbigay siya ng kumpirmasyon tapos na pumaam ang 2 supplementary cards na nakapangalan kay Ginong Miguel ay hindi na aktibo. Permanente na po nakaramdam ng ginhawa. Si Sofia, ang pangunahing daloy ng pondo ay naputol na. Ang bahay ay naibenta at ang pera
ay ligtas sa bagong account bumalik siya. Sa kanyang silit sa hotel ng hapong iyon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw nakaramdam siya na makahinga. Kumain siya ng late lunch mula sa room service. Isang masarap na pagkain na dahan-dahan niyang ninamnam pagkatapos. Manalangin na po siya sa sofa. Tinitingnan ang skyline ng may nilamula sa mataas na bintana ng kanyang silit. Ang kanyang plano ay naktagumpay kahit papaano ang unang yugto. At doon nag-vibrate ang kanyang telepono, isang mensahe sa WhatsApp mula kay Miguel Ang. Kanyang profile picture ay larawan pa rin nilang dalawa nakakatawa. Unang mensahe, mahal na saan ka, tumatawag ako sa bahay pero walang sumasagot. Tinitigan ni Sofia ang mensahe, business trip sa Cebu, sabi niya isang. Napakalinaw na kasinungalingan. Dumating ang pangalawang mensahe. Ilang segundo lang ang lumipas. Mahal, ang weird, bibilhan sana kita ng bag sa airport. Pero bakit? Na-decline. Ang credit card ko ang laki pa ang limit ko, baka error. Lang sa bangko bibilhan singang bag na tawa. Si Sofia nga mahina isang malamig na tawa na walang katatawanan. Alam niya ang kasinungalingang iyon, malamang ay binibilhan niya ngang bag. Si Angla hinayaan ni Sofia na manatiling may blue check ang mensahe sa loop ng 10 minuto. Hayaan siyang magpanik ng kaunti. Nagpadala ulit si Miguel ng mensahe, mahal, nabasa mo ba? Bakit hindi ka sumasagot? Na decline talaga ang card ko, nakakahiyasa. Wakas ay nagtype si Sofia ng kanyang sagot. Ang kanyang mga daliri ay kalmadong sumaya sa screen. Baka ubos na ong. Limit mo, mahal, mabilis. Na dumiting ong sago ni Miguel ang posible. Kakabayad mo lang ng bill. Pakicheck mong gagamitin kong ngimiti si Sofia. Nagtip siya ng kanyang huling mensahe para sa lalaking iyon. Umuwi ka na lang agad, mahal, may malaki akong surpresa para sa iyo. Isang surpresa para sa iyo. At kay Angela ipinadala niya ang mensahe nang hindi na naghintay ng sagot. Agad niyang blin ang numero ni Miguel. Blino din niya ang numero ni Aling Sonia. At na lahat ng pamilya ni Miguel na kilala niya. Wala ng komunikasyon, akson na lang ang ikalawang yugto. Ay magsisimula bukas pagkuha sa mga ari-arian ng kumpanya at paghahanda ng ebidensya ng pandarambong na kanyang pinaghihinalaan. Na yon palang nagsisimula ang laro. Kinabukasan, Biyernes ng umaga, nagising si Sofia sa kanyang silit sa hotel na may malinaw na isipan. Hindi na niya nararamdaman na biktima siya. Isa siyang strategis na nag-ayos ng plano para sa isang digmaan. Pagkatapos manalangin at mag-agahan, nagpalit siya ng damit. Ngayon ay hindi siya nagsusuot ng blazer. Nakaraniwan niyang suot kapag nakikipakita sa mga kliyente. Nagsusuot siya ng medyo mas casual ngunit proponal pa ring damit. Kailangan niyang pumunta sa opisina ng niyang subsidiary company, ang opisina kung saan nagtatrabaho si Miguel Ang. Opisina na hindi alam ng marami na pag-aari niya. Ang kumpanyang iyon isang design and construction firm. Ay, si Nadia niyang itata. 3 taon na ang nakalipas, inilagay niya si Miguel doon bilang operations manager. Binigyan siya ang malaking sahod at otoridad. Iyon ang kanyang pagkakamali. Gusto niyang maramdaman ang kanyang asawa na siya ay ipinagmamalaki at matagumpay na hindi siya nasa ilalim ng anino ng tagumpay ni Sofia. Binigyan niya si Miguel ng ang tablado, ngunit ginamit pa ito ni Miguel para saksakin siya sa liko si Nadia ni Sofia na hindi ilaga ang kanyang sarili bilang CEO sa kumpanyang iyon nang hayagan ang kanyang pangalan ay nasa mga papeles ng pagpapatayo bilang may-ari ang mayoriyang bahagi 90%, ngunit ang itinalaga niyang CEO ay ang kanyang matagal ang pinagkakatiwalaan, si Mr. Hernandez. Si Mr. Hernandez ang namamahala sa malalaking administratibong gawain habang si Miguel ang namamahala sa pangaraw-araw na operasyon. At ang namamahala sa pananalapi ay si Mr. Cruz, isang senior accountant na 100% ang katapatan kay Sofia. Hindi tinawagan ni Sofia si Mr. Hernandez. Nagpasya siyang pumunta ng direkta. Ang sorpresa ay isang mahalagang elemento. Dumating siya sa modernong labingang opisina ngang 9 ngang umaga. Isang batang resepsyonis ang tumingin sa kanya. Magandang umaga po, May. May tutulong po ba ako, May? Appointment po ba kayo kanino? Gusto kong makipakita kay Mr. Hernandez. Sabihin mo si Sofia po, manhin po, Ma'am Sofia. Sinong Sofia po? May appointment po ba kayo? Ngumiting ang bahagya si Sofia. Sabihin mo lang, Sofia, emergency, maintindihan niya.
Nagaalang tumawag ang resepsyonis ilang segundo lang ang. Lumipas nan laki ang kanyang mata. Sige po ma'am. Dumiretso na po kayo sa 5th floor. Hihintayin po kayo ni Mr. Hernandez sa harap ng elevator. Tama nga nang bumukas ang pinto ng elevator sa 5th floor. Nakatayo na ron si Mr. Hernandez na may maputla at tensyonadong mukha. Siya ay isang lalaki na nasa huling bahagi ngang. Kanyang, Fortis ginang Sofia na padalaw po kayo. Ano po ang nangyari, May? Problema po ba, May? Malaking problema, Mr. Hernandez. At kailangan ko ang tulong ninyo, sabi ni Sofia habang nilalakad siya. Pumunta tayo sa opisina ninyo, ilok ninyo ang pinto sa loob ng mayos na opisina ng finance head. Naupo si Sofia sa tapat ni Mr. Hernandez. Hindi siya nasayang ng oras. Mr. Hernandez, pasensya na sa bigla ang pagdating, kailangan kong kunin ang lahat ng financial data ni Ginong Miguel sa nakalipas na 6 na buwan. Lahat ng gastos, lahat ng cash advance, lahat ng invoice na inaprubahan niya. Ngayon din ang mukha ni Mr. Cruz na ipinatawag din ay lalong naging tensyonado. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong pagbisita. Sige po ma'am, siyempre agad siyang lumipat sa kanyang computer. Ang kanyang madaliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. May partikular po bang gastos na hinahanap ninyo, ma'am? Lahat mula sa magagastos sa business trip, gastos sa client representation, hanggang sa lahat ng bayad sa mga bagong supplier. Sinimulang buksan ni Mr. Cruz. Ang mga file isa-isa ito po, ma'am. Medyo marami ang business trip ni Ginong Miguel. 3 araw na ang nakalipas sa Cebu ticket sa aeroplano 5-star. Hotel gastos para sa client entertainment. Stop sabi ni Sofia. Ang biyahe sa Cebu, gusto ko makita ang mga detalye. Binuusan ni Mr. Cruz ang makalakip ta mga tiket sa aeroplano, bill ng hotel, lahat ay binayaran ng kumpanya. Ito po ang report, ma'am. Sabi ni Mr. Cruz. Inilabas ni Sofia ang kanyang telepono. Binuusan niya ang kanyang chat history kay Miguel. Pinakita niya ang screen kay Mr. Cruz. Basahin niyo po ito. Binasa ni Mr. Cruz ang mensahe ni Miguel. Isang buwan na ang nakalipas, mahal, kailangan kong at 30,000 may mahalagang business trip sa Cebu. Pero gipit ang budget ng opisina, kailangan kong abunuhan muna. Pagkatapos ay ipinakita ni Sofia ang patunay ng transfer mula sa kanyang personal na account patungo sa account ni Miguel na nakakahalaga na 30. Ako ang neck transfer, malamit na sabi ni Sofia. At ito binayaran din ang kumpanya. Anong tawag dito, Mr. Cruz? Napaluno si Mr. Cruz. Ito po ay double claim. Mampandaraya po ito. Nagsisimula pa lang tayo, sabi ni Sofia. Magpatuloy ka hanapin ang mga supplier, mga bagong supplier na may malalaki at regular na bayad. Nag-scroll si Mr. Cruz sa screen. Huminto siya sa isang panggalan. Ito po, ma'am. Starlight Designs Consultancy, bayad para sa mga serbisyo ng design consultation ang nakapadata ka 6 na buwan. Upal lang ito, pero napakalaki ng gabayad bawat buwan. Humihingi si Ginong Miguel ng 2 transfer bawat. Isa ay 50,000 hanggang 10,000 ang kabuwan. Diyos ko, ang kabuwan ay umabot na sa hakwar 2 milyon, ma'am. Sino ang may-ari ng kumpanyang iyan? Mayroon bang maulat ng trabaho? May kontrata ba? Mukhang nalilito si Mr. Cruz. Iyon po ang problema, ma'am. Laging sinasabi ni Ginong Miguel na ito ay isang espesyal na supplier. Siya ang direktang namamahala sa kontrata. Ang mabayad ay laging hinihiling ng biglaan at siya ang pumipirma sa pag-apruwa. Pagkatapos ay inutusan akong mag-transfer kaagad, sabi niya, para daw ito sa isang lihim na proyekto. Lihim na proyekto, bulong ni Sofia. Agad niyang tinawagan si Attorney Reyes. Attorney, pakicheck po ang pangalan ng isang kumpanya Starlight Designs Consultancy. Isesend ko ang tinikailangan ko, ang pangalan ng may-ari. Agad-agad habang naghihintay ng balita mula kay Attorney Reyes, sinabi ni Sofia, kay Mr. Cruz, maganap ka pa nung mga gasto sa entertainment. Pe-entertain sa mga kliyente. Binuusan ni Mr. Cruz ang data ng corporate credit card na hawa ni Miguel. Ang mabil ay tumaas ng husto mga mamahaling restaurant, mga designer boutique at isang tindahan ng alahas. Ito po, ma'am. Pagbili ng isang diamond necklace na nagkakalaga ng 8 at makakalaga ng 8 standby, 1,000 ang nakalagay na dahilan ay regalo para sa asawa ni Client X. Natawa si Sofia. Isang napakapait na tawa na alala niya
3 buwan na ang nakalipas nang umuwi si Miguel at nagreklamo kung gaano kahirap kunin ang loop ng client X na. Iyon hindi kailanman. Nakatanggap si Sofia ng diamond necklace. Tumunog ang telepono ni Sofia. Si Attorney Reyes, nakuha ko na po ang data ginang Sofia, ang Starlight Designs Consultancy ay nairehistro. 3 buwan na ang nakalipas. Ang address ay tila isang pekeng. Address ng isang commercial unit at ang pangalan ng may-ari, ang direktor, ay si Angela Cruz. Angela bulong ni Sofia. Tama po ma'am. Angela Cruz ang bank account ng kumpanya ay nakapangalan din sa kanya. Pinatay ni Sofia ang tawa. Tiningnan niya si Mr. Cruz. Mr. Cruzank? AOR, 1 milyon na iyon ay pumasok sa personal na account ng kardana asawa ko. Natigilan si Mr. Cruz na mula ang kanyang mukha sa galit pakiramdam. Niya ay naloko rin siya. Walang hiya, niloko niya ako ng husto, hindi lang ikaw. Ako rin, sabi ni Sofia. Ngayon bilangin natin 4.2 million. Kay Angela double. Claim sa business trip, sabihin na nating dala 800,000 sa loob ng 6 na buwan. Pagbili ng mga personal na gamit-gamit ang corporate card ay 300,000 ang kabuuan ay umabot na sa I5. 3 milyon perpektong pandarambong sa pondongang kumpanya. Tumayo si Sofia. Mr. Cruz, gusto kong i-print mo ang lahat ng ebidensyang ito ang nga patunay ng transfer mga pekeng invoice mula sa Starlight Designs, kopya ng mabil ng corporate credit card at ang data ng rehistro ng kumpanya na nakapangalan kay Angela. Gusto ko ang isang kumpleto at makapal na file. Sige po, maamihanda ko agad, sabi ni Mr. Cruz. Mabilis ang kanyang magakilos. Isa pa dagdag ni Sofia, nagdatrabaho ba si Angela dito? Tumango si Mr. Cruz. Opo ma'am, nasa marketing division. Siya 6 na buwan pa lang siya rito. Si Ginong Miguel mismo ang nag-recruit sa kanya. Sakto pakihanda ang masulat ng pagpapatalsik para kay Ginong Miguel at binibining Angela. Ngayon din dahilan pagpapatalsik ng walang karangalan dahil sa pandarambong sa pondongang kumpanya at malubhang paglabag sa etika ng kumpanya. Sige po ginang Sofia, ang nasulat ay nasa inyong mesa bago magtanghalian. 1 oras ang lumipas, umalis si Sofia sa opisina. Hindi siya bumalik sa hotel, pumunta siya sa opisina ni Attorney Reyes. Hawa niya ang isang makapal na folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pandarambong. Ibinigay niya ang folder sa kanyang abogado. Ito, sabi ni Sofia, handa na ang pambalot ng kanilang regalo. Sa kasa ito ay ebidensya ng isang krimen, hindi lang diborsyo. Ang gusto kong kasuhan sila. Tinanggap ni Attorney Reyes ang folder. Binuksan niya itong bahagya ng laki ang kanyang mata. Ito ay napakalakas ginang Sofia. Hindi lang ito isang kasong sibil. Ito ay isang purong kasong kriminal pandarambong sa posisyon mabigat. Ang parusa nito alam ko, sabi ni Sofia. Ngayon hintayin na lang nating umuwi ang daga sa bahing gabing. Iyon, nagpadala si Sofia ng maikling mensahe kay Mr. Ocampo, ang bagong may-ari ng kanyang dating bahay. Magandang gabi, Mr. Ocampo. An alam magabi ng Pabu Ocampo para po sa inyong kaalaman, posibleng may isang hindi inaasahang bisita na darating bukas sa bahay. Hindi niya alam na naibenta na ito, pakiutos na lang po sa inyong security guard na huwag siyang papasukin. Wala na siyang anumang karapatan. Mabilis na sumagot si Mr. Ocampo. Ako na po ang bahala ginang Sofia. Huwag po kayong mag-alala. Inilapa ni Sofia ang kanyang telepono. Naibenta na ni ang bahay. Na-secure ang 50 milyon na block. Ang mag-credit ka ay nakakolekta ng ebidensya ng isang krimen na nakakahalaga ng higit sa 50 milyon. Hawak din niya ang isang 1 milyong life insurance policy. Bilang patunay ngang tangkang pagpatay ang kanyang maregalo ay mayos nang nakabalot. Ngayon kailangan na lang niyang hintayin na dumating sina Miguel at Angela para kunin ang mga ito. Sabado ng tanghali, napakainit ng panahon sa Maynila. Isang taksi ang huminto sa tapat ng malaking gate ng bahay. Sa Acacia Avenue, bumukas ang pinto sa likod. Unang lumabas si Miguel, gusot ang kanyang mukha. Pabalang niyang isinara ang pinto ng taksi sa likod niya. Hirap na bumaba si Angela, hinihila ang kanyang malaking maleta habang nagrereklamo. Miguel, ang init, bakit hindi tayo sinundo ng driver? Sabi mo may personal driver ka, reklamo ni Angela ang kanyang
Mamahaling damit ay mukhang lukot anong. Klaseng honeymoon to uuwi. Tayong nag-iinitan tumahimik. Ka? Sigaw ni Miguel sakit ka sa ulo masama. Ang timpla ni Miguel ang kanyang 3 araw na honeymoon plan sa Palawan kasama si Angela na sinabi niyang business trip sa Cebu kay Sofia ay naging isang sakuna sa huling araw ang kanyang corporate credit card. Ay, na-decline nang babayaran na niya ang hotel bill ang kanyang personal na credit card na laging binabayaran ni Sofia. Ay, na-decline din, napilitan siyang ubusin ang lahat ng natitirang cash sa kanyang wallet at ang iPhone ni Angela para bayaran ang bill. Kinailangan nilang umuwi sa kayang taxi mula sa airport. Nakakahiya at si Sofia ang kanyang asawa ay kakaiba talaga nagpadala ng mensahe tungkol sa isang sorpresa tapos hindi na makontak ang numero ni Aling Sonia at ang kanyang pamilya ay na-block din na pabuntong. Hininga si Miguel malamang, nakatampo lang si Sofia lalambot din iyon pag-uwi. Niya, inihanda na niya ang sarili para harapin ang galit ni Sofia. Sasabihin niya napilitan lang ako. Buntis si Angela, kailangan mong tanggapin. Naglakat siya patungo sa gate, kinuha ang remote sa kanyang bulsa, pinindot niya ito. Walang reaksyon, na natiling sarado ang gate. Pinindot niya ulit nang paulit-ulit, tahimik pa rin. Sira patay ang remote. Bulong ni Miguel, sinipa niya ang baka na gate security. Buksan mo ang gate, sigaw niya. Sumilong si Angela sa ilalim ng isang maliit na puno. Pinapaypayan ang kanyang mukha. Miguel, ang tagal naman, ayokong maghintay dito sa labas, nakakahiya. Sa matao naglakat si Miguel patungo sa guardhouse, ngunit nagulat siya ang guwardiya na nagbabantay ay hindi si Mang Lito na dati niyang inuutusan. Bago itong tao matipuno at seryoso ang mukha. Buksan mo ang gate, sira ang remote ko, utos ni Miguel na may kayabangan. Tumayo ang guwardiya, paumanhin po. Sir, sino po ang hinahanap ninyo? Nanlaki ang manggamata ni Miguel. Sino ang hinahanap? Bahay ko to, bago ka bang? Guardia, buksan mo na ang gate. Paumanhin po ulit, sir, sabi nga. Guardia, matigas ang kanyang boses. Ang bahay na ito ay pagari ni Ginong. O ampon na turnover. Napo kahapong wala po kayo. Sa listahan NG megabisita. Tilaw minto ang pagagos. NG dugo ni Miguel Ocampo Sinong. Ocampo bahay koto bahay. Nina Miguel at Sofia Huwag kang magbiro sumusunod. Langbo ako sa utos, sir. Ang bahay na ito ay naibenta na po. Nang dating may-ari si Ginang Sofia, ngayon po si Ginong Ocampo na ang may-ari. Umalis na po kayo bago ako tumawak ng security ng subdivision na ibenta. Tumaas ang boses ni Miguel. Imposible, sinungaling, hindi maglalakas. Loop si Sofia na ibenta ang bahay na ito nang wala ang permiso ko. Narinig iyon ni Angela at agad na tumakbo palapit. Iniwan niya ang kanyang maleta. Anong ibig sabihin nang naibenta babahay natin to, Miguel? Sabi mo bahay mo to, nakpanik si Miguel. Kinakalampag niya ang bakal na gate gamit ang kanyang magkamay. Sofia, Sofia, lumabas ka. Huwag kang magbiro ang ganito. So lumabas ka, bumukas ang pangunahing pinto ang marang bahay. Ngunit hindi si Sofia ang lumabas. Isang lalaking maayos ang pananamit, marahil isang personal assistant ang lumakad palapit sa gate. Tiningnan ni Jacina, Miguel at Angela. NG malamiganong gulo ito. Tanong niya, sino ka, nasaan ang asawa ko? Si Sofia, sigaw ni Miguel. Ako po ang asistan ni Ginong Ocampo, ang bagong may-ari ng bahay na ito. Sagot ng lalaki, ibinigay na po ni Ginang Sofia ang nasusi kahapon. Wala na pong laman ng bahay. Sino po kayo kung hindi po kayo? Alis, tatawag akong pulis. Dahil sa pagulo sa pribadong ari-arian sinungaling. Kasinungalingan to, sumisigaw na si Miguel. Sinubukan niyang akyatin ang gate, ngunit agad siyang hinila pababa ng gwardiya. Napopo si Angela sa mainit na aspalto. Ang kanyang makeup ay kumalat dahil sa pawis at maluhang nagsimulang tumulo. Miguel, totubang na ibenta na saan? Na tayo titira, nak, sinunggaling kaza. Akin, Miguel, sabi mo. Mayaman ka, sabi mo. Magiging donya ako, dito manloloko ka pala, tumahimik ka. Sigaw ni Miguel. Sapa ka, bigo. Sa sandaling iyon, isang fan ang huminto sa likod ng kanilang taksi. Bumukas ang pinto, bumaba si Aling Sonia, ang kapatid ni Miguel, at ilang tiyuhin.
Dumating sila na may masayang mukha na nakbabala na palakasin ang loob. Nina Miguel at Angela kapag nakaharap na si Sofia plano, nilang pilitin. Si Sofia natanggapin si Angela bilang kanyang. Karibal ngunit ang nakita nila ay isang magulong eksena. Si Miguel ay gusot at galit, nakikipagtalo sa gwardiya. Si Angela ay umiyak ng malakas sa gilid ng kalsada. Sa tabi ng mga nakabukas na maleta. Miguel, anong nangyayari, sigaw ni Aling Sonia habang tumatakbo. Palapit, bakit? Kayo na sa labas. Bakit umiyak si Angela sa kalsada? Lumingon si Miguel sa kanyang ina. Pulang-pula ang kanyang nga mata. Nay, ang bahay na to na ibenta na ano napasigaw si Aling Sonia na ibenta. Impossible, sino ang nakbenta? Si Sofia. Sino? Paba umungo? Si Miguel ibinenta ng walang hiyang? Babaeng iyon ang bahay na ito nang hindi natin alam. Ang dating mayabang na mukha ni Aling Sonia ay biglang namutla na ibenta ang ismilyong bahay na ito. Paano hindi ba't sa inyong dalawa ito, hindi ko alam. Nay, hindi ko alam sino ni Miguel. Ang postenggit masakit ang kanyang kamay, ngunit masakit ang kanyang puso. Ang hiya, galit at pakalito ay nagahalo silang lahat. Ngayon ay nakatayo sa gilid ng kalsada isang grupo ng mayayaman na ngayon ay mukhang nga palaboy. Si Miguel, si Angela, si Aling Sonia at ang buong pamilya ay tahimik na nakatingin sa gitnang marang bahay na ngayon ay sarado na para sa kanila. Kalalabas lang nilang mawalan ng kanilang pinakamalaking ari-arian, patuloy na nagrereklamo. Si Angela, wala akong pakialam Miguel, gusto ko ang bahay na ito, kailangan mong palitan ito. Buntis ako, anak mo to. Ayokong mahirap, tumahimik ka. Pwede bang tumahimik ka, sigaw ni Aling Sonia kay Angela. Kasalanan mo ang lahat kung hindi. Inka na buntis, hindi kailangang magmadali. Si Miguel napakasalan. Kakaya nagalit si Sofia. Aba, bakit ako ang sinisisi niyo? Kayo rin naman ang sumuporta. Kayo ang naksabing bao, si Sofia ganti ni Angela. Ayaw makpatalo sa gitna ng kaguluhan. Napapo si Miguel ang matamlay sa gilid ng kalsada sa tabi ni Angela. Hawa niya ang kanyang ulo na parang sasabo. Wala na, nawala na ang kanyang bahay. Wala siyang pera. Nakablock ang credit card. At ngayon ay kasama niya ang isang histrikal na bagong asawa at isang ina na sinisisi siya. Ang hindi niya alam ito ay simula pa lamang ng kanyang bangungot. Ang salitang histerya ay masyadong simple para ilarawan ang eksena. Sa harap ng bahay sa Acacia Avenue ng tanghaling iyon, si Aling Sonia na dumating na may taasno at puno nga tagumpay ay ngayon ay nakaupoeng matamlay sa mainit na semento. Maputla ang kanyang mukha at ang kanyang bibig ay bumubulong-bulong. Wala na lahat ang 150 milyong bahay. Si Angela sa kabilang banda ay mula sa pag-iya na parang bata ay naging isang ganap. Napaksabog, tumayo siya. At sinipa ang maleta ni Miguel, manloloko. Sabi mo mayaman ka, sabi mo magiging donya ako, ito pala pinalayas tayo sa sarili nating bahay. Wala ka palang sariling bahay, Miguel, niloko mo ako, tumahimik ka, sigaw ni Aling Sonia. Biglang bumalik ang lakas, tumayo siya at itinuro ang mukha ni Angela. Kasalanan mo ang lahat, babaeng Makati. Kung hindi mo inakit ang anak ko, hindi magagalit ng ganito si Sofia. Malas ka, bakit ako ang sinisisi niyo? Sumigaw pabalik si Angela, wala nang pakialam sa kanyang imahe. Kayo naman ang pinakamasigasig na ipareha ako kay Miguel. Kayo ang nagsabing baok si Sofia. Kayo ang nagsabing ako ang ideal na manugang. Dahil fertile ako ngayon, ako ang sinisisi niyo, pare-pareho lang. Kayong mukhang pera. Walang hiya ka, Miguel, ipaktanggol mo naman ako. Hinila-hila ni Angela ang dami ni Miguel. Nakatayo siyang naninigas, nakatingin sa saradong gate. Ang kanyang isip ay umiko ng libu milya kada oras ibinenta ni Sofia ang bahay. Iyon ay katotohanan, imposibleng makapasok siya. Ang guwardiya at ang asistan kanina ay mukhang seryoso. Kailangan niyang umalis dito, nakakahiya. Ilang nga sasakyan ng kapitbahay na dumadaan ay bumabagal. Ang mapasahero ay tumitingin ng may pagusa, nakakahiya ito siya. Si Miguel, nakilala bilang isang matagumpay na batang ekutibo, ngayon ay nakatayo sa gilid ng kalsada na parang palaboy. Napapaligiran ng isang histrikal na bagong asawa at isang galit na hinapra. Kailangan niya ng pra.
Kailangan niyang dalhin sila sa isang hotel o sa apartment ni Angela o sa apartment kahit papaano. Ay mayroon silang masisilungan ngunit para makapunta dun kailangan niya ng kailangan niyang MacBook. Energy taxi kinuha. Ni Miguel ang kanyang bulsa manipis. Ang kanyang wallet ilang piraso na lang ng peha. 1,000 ang natitira. Ang natirang cash na kinuha niya bago umalis para sa honeymoon hindi. Ito sapat para magbayad ng hotel kahit para sa taxi. Ay, kulang nakablock ang kanyang credit card. Ibig sabihin kumilos na si Sofia ngunit mayroon pa silang joint account. Ang account na laging nilalagyan ni Sofia ng pondo para sa mga gastusin sa bahay. May natitira pang alaban doon na alala niya imposibleng maging ganun katanga si Sofia na ubusin ang joint account. Para nilang dalawa iyon gamit ang bahagyang nangingini na kamay. Inilabas ni Miguel ang kanyang telepono. Binaliwala niya ang ngasigawan ni na Angela at Aling Sonia. Binuksan niya ang kanyang mobile banking app. Hinanap ang icon ng kanilang joint account. Inilagay niya ang kanyang password. Kumakabog ang kanyang dibdib, bumukas ang app, pinindot niya ang menungang balance inquiry. Nakpakita ang screen ng mga numero. Mga numerong nakpasuka sa kanya balance ano. No hubos. Isang malaking zero, impossible. Bulong ni Miguel, pinindot niya ang refresh button, pareho pa rin. Ang resulta, lumabas siya ng app at pumasok. Ulit, pareho pa rin. Zero at naalala niya hindi ito system error. Sinadya ito inubos ni Sofia. Ang account. Na iyon nagsimulang mamasa ang malamig na pawis. Sa nun ni Miguel kahit na napakainit ng panahon, mabilis siyang lumipat sa ibang banking app. Ang kanyang sariling payroll, ang account kung saan pumapasok ang kanyang sahod bilang manager, binuksan niya. Ito balance ali 15,000, ali 15,000 na lang ang natitira kakapasok lang ang sahod niya nung nakaraang linggo, ngunit naubos ito sa pagwawaldas sa Palawan bago nakaproblema ang kanyang credit card. Akala niya ay pwede niyang gamitin ang corporate card tulad ng dati. Bangkarote na siya. Wala siyang bahay. Wala siyang pera, Miguel. Niyugyo siya ni Angela, punta na tayo sa apartment ko, yung binili mo para sa akin, ayoko na dito. Apartment Diyos ko. Apartment para silang nga pulubi. Binuksan niya ang isang ride-hailing app, sakto nang pipinutin na niya ang bug-button. Isang motorsiklo ang huminto. Sa harap nila isang courier na nakasuot ni berdeng jacket ang bumaba. Dala ang isang malaking kahon na napakaganda ni pagkakabalot, isang silver, metallic na pambalot na may maliking itim na sa atin na ribbon. Napakarang niya. Excuse me, package para po kay Ginong Miguel at Ginang Angela. Tanong ang binabasa ang label sa ibabaw ngahon. Sabay-sabay na lumingon sina Miguel, Angela at Aling Sonia na tahimik. Sila Ginang Angela ulit ng courier. Ako po nag-aalang sumagot. Si Angela humakbang pasulong, tama po. Ginong Miguel at Ginang Angela. Dito po ang address. Acacia Avenue, No. 1, pakipirma na lang po. Sabi ng courier, inabot ang kanyang telepono, matigas na pumirma si Miguel. Binigay ng courier ang malaking kahon na medyo mabigat, palasam ng kamay ni Miguel at mabilis na umalis. Ngayon silang tatlo kasama ang iba pang pamilya ay nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakatingin sa isang marangyang kahon ng regalo. Kanino galing, tanong ng kapatid ni Miguel na kanina pa. Tahimik na kita ni Angela ang isang maliit na card na nakatali sa ribbon, kinuha niya. Ito may sulat kamay na napaka-elegante sulat kamay ni Sofia. Anong laman yan, tanong ni Aling Sonia naghihinala. Baka naman dumi o bomba ang laman, impossible. Nay, sabi ni Miguel, ngunit kinakabahan din siya. Binasa ni Angela ng malakas ang nakasulat sa card, nanginginig ang kanyang boses. Congratulations sa inyong kasal. Unang regalo sa kasal, pakibuksan. Regalo mula kay Sofia pagkatapos ng lahat ng nangyari, tila napakamali nito, baka nagsisisi na siya. Sabi ni Angela, biglang nangning ang kanyang mata. Baka alahas o seka ang laman na realis niyang mali ang pakbenta niya sa bahay, kaya binibigyan niya tayo ng danyos. Buksan mo, utos ni Aling Sonia. Ang kanyang kasakiman ay nanay sa kanyang paghihinala. Gamit ang nanginginig pa ring kamay, inilagay ni Miguel ang kahon sa ibabaw na isang maleta. Hinila niya ang itim na satin na ribon, madaling natanggal ang ribon, pinunit niya ang mamahaling silver na
Pambalot sa loop. Ay, isang matibay na itim na kahon. Walang tataisang. Simpleng. Itim na. Kahon lang. Kumabo ng malakas ang dibdib ni Miguel. Ito ang katahimikan bago ang bagyo nararamdaman niya. Ito, itinaas niya ang takip ng kahon, ang laman ng kahon. Ay, hindi tulad ng inaasahan ni Angela. Walang alahas, walang tumpok ng pera lalo. Namang walang seke. Ang tanging naroon ay isang malambot na itim na satin na tela. Sa ibabaw ng tela ay nakalatak ang dalawang makapal na puting sobre na may opisyal na selyo. Ang papel ay matigas at mamahalin sa kaliwang. Itaas na sulok ay nakalimbak ang logo ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Miguel. Ang design and construction firm, isang sobre ay may nakasulat na pangalan para kay G. Miguel Reyes. Ang pangalawang sobre ay may nakasulat na para kay Ba. Angela Cruz na nigas. Si Miguel hindi ito regalo. Ito ay isang opisyal na sulat. Dismayadong sabi ni Angel. Agad niyang kinuha ang sobre na may pangalan niya. Ano to kinuha ni Miguel? Ang kanyang sobre na ninigas, ang kanyang kamay naramdaman ni ang gatiti ni Aling Sonia at ng buong pamilya na nakatuon sa kanya. Brutal niyang pinunit ang selyo. Hinila ang nakatiklop na papel sa loop. Ito ay isang sulat na may opisyal na letterhead ng kumpanya. Pinirmahan ng CEO si Mr. Hernandez. Binasa ito ni Miguel. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata sa bawat linya resulat. Ng pagbapatalsik termination with cause para kay G. Miguel Reyes, Operations Manager, batay sa mga natuklasan ng internal audit at isinasaalang-alang ang malubhang paglabag sa etika at immoral na gawain na sumisira sa mabuting pangalanan ni kumpanya. Tila piniga ang puso ni Miguel. Kaya simula sa petsa ay sulat na ito opisyal na pinuputol ni kumpanya ang ugnayan sa pagtatrabaho kay G. Reyes na may status na terminated with cost. Wala kang karapatan sa anumang separation pay, huling sahod o anumang pasilidad mula sa kumpanya. Lahat ng pasilidad na kumpanya kabilang ang service vehicle ay dapat ibalik sa loob ng 24 oras. Ang service vehicle, ang sports car na akala niya ay sa kanya. Tanggal ako sa trabaho. Ang sigaw na iyon ay hindi mula kay Miguel. Iyon ay ang matinis na sigaw ni Angela. Tapos na rin siyang basahin ang kanyang sulat. Pareho ang nilalaman, pagpapatalsik ng walang karangalan dahilan paglaba sa etika ng kumpanya, pakikipag-ugnayan sa isang superior at pagiging bahagi ng isang sabuatan na nakapinsala sa kumpanya. Tanggal ako, Miguel. Tanggal ako, niyugyo ni Angela. Si Miguel. Ang sulat ay nahulog mula sa kanyang kamay at lumipat sa semunto. Hindi makapagsalita si Miguel. Tinanggal siya sa kumpanyang tinulungan niyang pamahalaan. Paano si Mr. Hernandez? Anong ibig sabihin ng tanggal? Umunggol si Aling Sonia. Kinuha niya ang sulat mula sa kamay ni Miguel. Mabilis niya itong binasa. Nanlaki ang kanyang mata, pagpapatalsik ng walang karangalan. Paano nangyari yun, Miguel? Manager ka doon? Ba importante ka doon? Hindi sumagot si Miguel. Nakatingin siyang blanco sa loop ng itim na kahon. May nakita siyang iba pa sa ilalim ng satin na tela na sumasalo sa dalawang sobre. May isa pang card, isang maliit na kulay garing na card. Mas maliit kaysa sa greeting card kanina. Inabot niya ito gamit ang nangingini na kamay. Sulat kamay ulit ni Sofia, malinis, matata at malamig. Binasa muna niya ito sa kanyang isip. Oo nga pala, pag-aari ko. Ang kumpanyang iyan, 90% ng shares ay nakapangalan sa akin. Sinusunod lang ni Mr. Hernandez ang utos ko. Katatanggal mo lang sa sarili mo mula sa ari-arian ko. Natumba si Miguel. Sumadal siya sa malamig na posting ng gate. Ang posting ng bahay na hindi na sa kanya pag-aari ni Sofia. Ang kumpanya, 90% alam niyang nag-invest si Sofia. Alam niyang si Sofia ang nagtatek nito, ngunit hindi kailanman nakialam si Sofia. Hinayaan siyang maging malaya. Akala niya si Sofia ay isang passive investor lang. Akala niya ang kumpanya ay sa kanya para kontrolin. Nakamali siya, sobrang mali. Si Sofia ang tunay na may-ari. Isa lang siyang empleyado. Isang empleyadong katatanggal lang sa trabaho. Miguel, anong ibig sabihin nito? Nakita ni Aling Sonia ang pakbabago sa mukha ni Miguel. Hindi na maginaya ni Miguel. Binasa niya ng malakas ang pangungusap sa card.
Nanginginig ang kanyang boses dahil sa pinahalong galit at matining takot. Oh, nga. Pala Miguel, pag-ari ko ang kumpanyang iyan 90% ng shares. Ay, nakapangalan sa... Akin katatanggal mo lang sa sarili mo mula sa ari-arian. Ko isang ganap na. Katahimikan ang bumalot sa gilid ng kalsada sa loob ng 5 segundo pati si Angela ay huminto sa pag-iyak. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Miguel ang pagbasa sa huling linya sa card. Pero huwag kang mag-alala, hindi pa dumarating ang pangunahing regalo, Black yun. Ang tunog ng katawan ni Aling Sonia na bumasa sa semento. Hinimatay siya, nakapikit ang kanyang mata. Ang kanyang mukha ay maputla na parang bangkay na panik ang kapatid. Etiyuhin ni Miguel. Nay, gising nay. Sinubukan nilang. Tapi kinamapiski ni Aling Sonia, walang pakialam si Angela sa kanyang biyanan tinitigan niya. Si Miguel na may mamatang puno ng takot paari ni Sofia ang kumpanya paari ni Sofia. Kaya ang sahot mo ang kotse mo. Lahat galing kay Sofia. Hindi sumagot si Miguel, kinuyom niya angkat sa kanyang kamay. Wala kang kahit anong muling sumigaw si Angela Basak na ang kanyang boses, mahirap ka. Wala kang bahay. Wala kang trabaho, sinungaling ka. Sinabunutan ni Angela ang sarili. Umuungol na parang bali. Isinugal niya ang lahat para pakasalan ang lalaking ito, buntis siya. At ngayon nalaman niyang wala palang kahit ano ang lalaking ito, tinanggal siya sa trabaho. Hindi siya makakatanggap ng anumang benepisyo na trap. Siya hindi pa dumarating ang pangunahing regalo. Bulong ni Miguel sa sarili ang pangungusap na iyon ay umalingaw. Sa kanyang isipan, nakita niya ang kanyang inang hinimatay sa asfalto, nakita niya ang kanyang bagong asawa na histrikal, nakita niya ang natitirang pamilya na nakatingin sa kanya. Nang may pakalito at takot, nawala ang uwan 50 milyong bahay, nawala ang uwan 500. Sa joint account, na-block ang credit card, nawala ang trabahong may 100,000 sahod kukunin, ang sports car tinanggal siya ang walang karangalan, at sinabi ni Sofia na hindi pa dumarating ang pangunahing regalo. Isang dalisay at malamig na takot ang gumapang sa gulugot ni Miguel. Ano pa ang mas malalaki sa dito, umabot na sa sukdulan ng kaguluhan sa gilid ng kalsada. Si Aling Sonia ay nakahandusay at hinimatay, pinalilibutan ng kanyang nakpapanik na pamilya. Si Angela sa kabilang dako ay mula sa histrikal na paiya ay naging isang desperadong paksigaw. Ang kanyang buhok na dating maayos ay ngayon ay gusot na. Ang kanyang makeup ay ganap ng kumalat, nagpapakita ng isang namamaga at puno ng po na mukha. Paulit-ulit niyang pinahahampas ang dibdib ni Miguel. Sinungaling ka, manloloko, sabi mo. Bubuhayin mo ako sa yaman. Sabi mo magiging donya ako, mahirap ka pala. Wala kang kahit ano. Buntis ako, Miguel, buntis ako sa anak mo. Anong gagawin natin? Si Miguel mismo ay nakatayo na parang estatwa. Blanko ang kanyang isip. Ang masalita sa malit na karpag-ari ko ang kumpanyang iyan at hindi pa dumarating ang pangunahing regalo, ay patuloy na umikot sa kanyang ulo na parang sirang plaka, nawala sa kanya ang lahat salop. Lamang ng ilang oras, bahay. Para trabaho kotse. Dignidad na kamali siya ngal kulamin na maliit. Niya si Sofia. Akala niya si Sofia ay isang masunurin tanga at relihiyosang babae na tatanggapin na lang ang kanyang kapalaran na mapangasawa nga iba. Hindi niya inasahan na si Sofia ay isang leona na tahimik na kumukontrol sa buong buhay niya. Ano paano ang maaring mas malala kaysa sa ganap na pagkabangkarote sa harap ng buong pamilya niya, na parabang sumasagot sa kanyang tanong. Mula sa dulo ng kalsada ay may narinig na tunog ng sirena, hindi ambulansya. Para kay Aling Sonia, iba ang tunog. 2 police patrol car ang lumiko sa Acacia Avenue at dahan-dahang huminto sa harap ng kanilang maliit na grupo. Ang maumikot na ilaw nito ay nakdakdak ng isang nakakakilabot na pakiramdam sa mainit na tanghali. Bumukas ang mapinto ng kotse. 4 na unipormadong pulis ang bumaba. 2 ang nanatili sa tabi ang sasakyan, habang ang 2 pa isang senior na opisyal at isang mas bata na may dalang folder ay lumapit sa kanila.
Agad na natahimik ang buong pamilya. Ni Miguel pati na si Angela tanging ang hikbi ni Angela ang maririnig tiningnan ng senyor na opisyal ang grupo ng matalimaang. Kanyang nga mata ay huminto kay Miguel pagkatapos ay kay Angela kinumpara niya ang kanilang mga mukha sa isang larawan. Sa folder na hawak ng kanyang kasama magandang hapon, sabi ng senyor na opisyal ang kanyang boses ay malalim at matatak. Kayo po ba si Ginong Miguel Reyes at binibining Angela Cruz na paluno si Miguel hindi? Makapagsalita ang kanyang dila. Opo, ako po si Miguel, bakit? Po kumapit si Angela sa braso. Ni Miguel, nangingini ang kanyang katawan. Miguel, bakit may? Pulis. Bulong niya sa takot hindi. Pinansin ng opisyal ang tanong ni Angela. Nakpatuloy siya. Kami po ay mula sa kapulisan. Nakatanggap kami ng ulat at matibay na paunang ebidensya hinggil sa di umano'y krimen ng pandarambong. Sa pondo ang kumpanya at panluloko tila nahulo ang puso ni Miguel sa kanyang tiyan. Pandarambong alam ni Sofia Anong. Pandarambong sinubukan ni Miguel at tumaungunit ang lumabas. Ay, isang paos at kakaibang tuno. Manager po ako sa kumpanya ko, imposibleng mandaya ako ng pondo ang akusasyon. Ay partikular sabi ng mas batang opisyal binubuksan ng folder umano'y pandarambong ng GL5. 3 million mula sa Septacaria Designs. Incorporate na isinagawa sa pamamagitan ng paglika ng isang peking supplier na nanggagalang Starlight Designs Consultancy, dobleng pag-claim ng mga gastos sa business trip at pag-abuso sa corporate credit card para sa personal na kapakanan na mutla. Si Miguel eksakto ang halaga na banggit. Ang pangalan ng supplier, hindi ito isang biro paninira. Yan sirsigaw ni Miguel. Tumataas ang boses dahil sa panipekang ulat yan gawa-gawa lang. Yan ang asawa ko, gusto niya akong ipahamak. Maari ninyong ipaliwanag ang lahat ng iyan sa istasyon ng pulis, patak na sabi ng senyor na opisyal sa ngayon kailangan ninyong sumama sa amin para sa karagdagang investigasyon. Hindi pwede, ayaw ko sumigaw. Si Angela buntis po. Ako, sir. Wala po akong alam. Inutusan lang po ako ni Miguel na pumirma, siya po ang naasikaso ng lahat. Biktima lang po ako, Angela, tumahimik kasigaw ni Miguel sa sandaling iyon. Isang itim na mamahaling sedan, hindi ang karaniwang kotse ni Sofia ang huminto ng maayos sa likod ng makotse ng pulis. Bumukas ang pinto sa likod, lumabas si Sofia, mukha siyang ibang-iba. Walang bakas ng kalungkutan, galit o panik sa kanyang mukha siyang kalmado, malamig at may matinding auridad. Nakasuot siya ng isang eleganteng cream-colored na blusa, mayos na pantalon at isang katukmang hijab. Isang malaking itim na salamin sa mata ang tumatakip sa kaniyang mga mata. Nagdaragdag sa kanyang maabot na aura. Hindi siya nag-isa. Sa likod niya bumabarin si Atty. Reyes Dala. Ang isang maliit na briefcase tinitigan ni Miguel. Si Sofia na may nanlalaking mata. Sofia, ikaw ang naripo sa akin. Basigaw niya ang sama mo, gusto mong ipakulong ang sarili mong asawa. Dahan-dahang lumakat si Sofia palapit sa kanila, huminto siya. Sa harap ng mapulis, inalis niya ang kanyang salamin sa mata, ipinapakita ang kanyang malinaw ngunit nagyelong mamata. Tinitigan niya si Miguel, asawa, sabi niya ang kanyang boses ay malinaw at narinig ang lahat. Sinong asawa? Ang asawang lihim na nakpakasal sa kanyang kerida. Ang asawang ginamit ang ninakaw na pera para pondohan ang kanyang bawal na kasal. O ang asawang nakpaplanong patayin ang kanyang asawa para makuha ang 50 milyon insurance. Bawat salita ay isang suntok na nigas. Si Miguel, si Aling Sonia, nakakagising lang at nakaupo sa gilid ng kalsada. Ay muling nanlaki ang mga mata sa takot nang marinig ang salitang 5 milyong insurance. Hindi na tumingin ni de Sofia kay Miguel, lumipat siya sa senyor na pulis. Magandang hapon po. Sir, ako po si Sofia. Ako po ang may-ari ng 90% ng shares ng Septacaria Designs Inc. Ako po ang nagreklamo. Lumapit si Atty. Reyes, ibinigay ang briefcase. Opisyalan dito po lahat, sir, kumpleto ang mga ebidensya, ang mga patunayan ng transfer sa account ng Starlight Designs, ang mga papeles ng pagbapatayo ng Starlight Designs na nakapanggalan kay Bibi, Angela Cruz, mga pekang invoice na pinirmahan ni G. Miguel, mga patunay ng dobleng pag-claim sa business trip at mga kopya ng corporate credit card bills na naglalaman ng personal na pakbili. Lahat po ay na-audit na namin. Tinanggap ng opisyal ang briefcase at binuksan ito ang bahagya. Nakita niya
Ang isang tumpok ng mayos at organisadong mga dokumento tumango siya sobra pa sa sapat. Ito dalhin na sila hindi nagwala si Miguel alam niyang ito na ang katapusan. So huwag mong gawin to nakamali ako patawarin mo ako. So nakamali akong landas bigyan mo akong isa. Pang pagkakataon. Huwag mo akong ipakulong pagkakataon. Mahinang tumawa si Sofia isang at tawang walang kagalakan ubos na ang pagkakataon mo. Miguel, nung niloko mo ako nung nagsabwatan ka kasama ang nanay mo at nung pumirma ka sa life insurance policy na nakapangalan sa akin pagkatapos, ay tiningnan ni Sofia si Angelina. Ngayon, ay, tahimik na umiyak. Nanginginig ang kanyang katawan at, ikaw binibining Angela nagpakasasa. Kasaprang ninakaw na tayo ng pekeng kumpanya. Sa pangalan mo at naging benepisyaro ng isang iyan na 50 million insurance policy. Ang pagbubuntis mo ay hindi ka maililitas sa batas kumilos. Ang dalawang iba pang pulis isang humawa sa braso ni Miguel ang isa pa. Kay Angela bitawan, niyo ako na pumigla si Miguel ang kanyang takot. Ay naging bula na galit. Hinila niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng pulis at lumundag patungo kay Sofia. Kasalanan mo ong lahat babaeng walang hiya. Kung hindi kita maangkin walang sino manang pewe papatayin kita. Mabilis ang kanyang kilos, ngunit mas mabilis ang pulis bago pa man mahawakan ni Miguel si Sofia na huli. Na siya, ang kanyang kamay ay ipinilipit sa likod mabilis na. Hinila ni Attorney Rhea si Sofia paatras, hawakan siya sigaw ng senyor na opisyal bitawan niyo ako papatayin ko siya. Umungol si Miguel, inilabas ng pulis ang posas klik ang kamay ni Miguel ay nakagapos nasa kanyang likod. Tinitigan ni Sofia ang kanyang dating asawa na ngayon ay walang magawa. Kalmado pa rin ang kanyang mukha. Sinabi niya sa pulis, sir, pakirekord po ang bantang ang pagpatay sa harap ng mga saksi ay nagpapatibay sa isa ko pang ulat tungkol sa insurance policy na iyon. Sige po, mamire-record po namin. Sabi ngang pulis, suminya siya na dalhin si Miguel sa kotse Sofia. Sumisigaw pa rin si Miguel, puno na ng desperasyon ang kanyang boses habang kinakalatkat siya papunta sa kotse ngang pulis. Nagsisisi ako, Sofia. Sumpa mahal kita. Pakawalan mo ako. Tulong nay tanging blankong tingin lang ang naibigay ni Aling Sonia, ang kanyang anak, ang kanyang ipinagmamalaki. Ay ngayon ay nakaposas na parang isang criminal flock na kita ni Angela. Si Miguel na nakaposas at napaktanto ang sarili niyang kapalaran. Sa wakas ay hinimatay siya. Bumaksak ang kanyang katawan sa semento. Hinimatay po siya, sirsigaw ng papatit ni Miguel. Dalhin niyo na rin siya. May mga medik naman sa istasyon. Walang simpati ang sabi ng senyor na opisyal, isang babaeng pulis na kanina pa nakaantabay ang tumulong na buhatin ang walang malay na si Angela. Papunta sa pangalawang kotseeng pulis, isinara ang mapintoeng dalawang kotseeng pulis, muling binuksan ang masirena. Dahan-dahan silang umalis. Dala ang sumisigaw na si Miguel at ang walang malay na si Angela papalayo. Sa Acacia Avenue nakatayo si Sofia, humingang malalim. Ang pangunahing regalo ay naipadala na si Aling Sonia. Gamit ang natitirang lakas ay gumapang sa asfalto. Tinitigan niya si Sofia na may gamatang punongpot. Ikaw, demonyo kang nakahijab. Sinira mo ang anak ko, sinira mo ang pamilya ko, susumpain ka. Niyos, tinitigan ni Sofia ang kanyang biyenan, dating biyenan. Sa huling pagkakataon kayo po ang sumira sa sarili ninyong anak nung sinuportahan ninyo ang kanyang kasakiman, nung binigyan ninyo ng katwiran ang kanyang kataksilan. Nung sumayo kayo sa aking pagdurusa kung ano ang inyong itinanim, iyon din ang inyong aanihin. Tumalikot si Sofia, isinuot muli ang kanyang salamin sa mata. Pumasok siya sa kanyang marangyang kotse. Sumunod siya, Tony. Rise, umalis ang kotse. Tahimik, iniwan si Aling Sonia na nagwawala sa mainit na semento, pinalilibutan ng umiyak na pamilya na puno ngang hiya at pagkawasak. Tapos na ang laro, nanalo si Sofia. Naging mabilis at walang awaang prosesong batas. Ang ebidensyang isinumiti ni Sofia ay masyadong matibay para pabulaanan. Ang dokumentong inihanda ni na Attorney Reyes at Mr. Cruz ay napaka-organisado. Ipinapakita ang isang hindi mapuputol na digital at financial trail. Ang pandarambong na nakakahalaga na 5 milyon ay napatunayan ng walang anumang paduda
Sinubukan ni Miguel na umiwas sinisiniya si Angela, sinabi niyang natrap. Sinabi niyang si Angela ang nangakit at namamahal sa pananalaping Starlight Designs, ngunit ang kanyang mapahaya ay pinabulaanan ng kanyang pirma na nasa bawat pekeng invoice at request for funds. Si Angela naman ay sinubukang gamitin ang kanyang pagbubuntis para makakuha ng simpatya, inamin niyang biktima siya. Pinilit ni Miguel na pumirma sa mga dokumentong hindi niya naiintindihan, ngunit ang bank account ng Starlight Designs na naglalaman ng milyon-milyong piso ay nakapangalan sa kanya at napatunayan siyang aktibong nak-withdraw ng pera mula sa account para bumili ng mamahaling gamit. Pagkatapos ng isang nakakapagod na paglilitis, hinampas ng hukom ang kanyang gafa. Ang katarungan ay naipatupad. Si Miguel ay napatunayang nakasala bilang utak ng pandarambong sa posisyon. Hinatulan siya ng 5 taong pakakakulong. Ang banda ng pakpatay na isinigaw niya sa harap mga pulis at ang isingguntang milyong life insurance policy na ginawon niya sa pangalan ni Sofia ay naging sali na napabiga sa kanyang sentensya. Nakita siya ng hukom bilang isang mapanganib na individual na may planadong masamang intensyon. Si Angela ay napatunayan ding nagkasalaang kanyang papel bilang kasapwat na nakinabang sa krimen ay napatunayan. Hinatulan siya ng 3 taong pagkakakulong. Ang kanyang pagbubuntis ay hindi nakpalaya sa kanya. Tanging tiniyak lamang na siya mga nga nagsalop ng bilangguan na may mapasilidad medikal ng kulungan ng karma ay hindi tumigil doon. Si Aling Sonia ang pinakanasaktan. Ang kanyang kaysa isang anak. Ang kanyang ipinagmamalaki ay isa. Ang bilanggo nawala. Sa kanya, ang kanyang pangunahing pinakukunan ng kita. Ang malaking pamilya na dating pumupuri sa kanya ay ngayon ay lumalayo na. Nahihiya sila at ayaw madamay sa kahihiyan ng pamilya. Kumalat ang balita tungkol sa kaso sa kanilang komunidad, kaya hindi na naglakas loob si Aling Sonia na lumabas ng bahay para mabayaran ang mahal na abogado ni Miguel na sa huli ay nataluring napilitan siyang ibenta ang sarili niyang bahay. Nabenta ito sa murang halaga dahil kailangan niya ng mabilis na pera sa loob ng 1 taon na hirap si Aling Sonia. Kinailangan niyang lumipat sa isang masikip na inupahang kwarto sa isang eskinita. Namuhahay siyang mag-isa, puno ng pagsisisi at puot. Nanganak si Angela ng isang sanggol na lalaki sa ospital ng bilangguan. Ayon sa patakaran, ang sanggol ay maaari lamang manatili sa kanya sa loob ng maikling panahon bago ito ibigay sa Department of Social Welfare and Development. Tinanggihan ang sariling pamilya ni Angela na alagaan ng sanggol. Nahihiya sila at tinanggal na nila ang pangalan ni Angela sa kanilang pamilya. Ang pangarap ni Angela na maging mayaman ay naktapos sa likod na rehahiwalay sa kanyang anak at walang kahit isang kusing sa bilangguan. Si Miguel ay naging isang taong magagalitin at tahimik na wala sa kanya ang lahat. Ang kanyang magandang muha ay kumupas na palitan ng isang blankong tingin. Nagsisi siya hindi dahil sa pinagtaksilan niya si Sofia, kundi dahil siya ay naging tanga pabaya at nahuli at si Sofia, opisyal niyang hiniwalayan si Miguel habang ang kanyang asawa ay nasa ilalim pa ng investigasyon. Madaling pinagbigyan ng korte ang kanyang petisyon. Isinasaalang-alang ang ebidensya ng pangangalo niya at krimen gamit ang 92 milyon mula sa pagbebentang bahay kasama ang lahat nga kanyang iba pang personal. Naari-arian nagsimula si Sofia ng isang bagong buhay. Ayaw na niyang makaroon ng anumang kaunayan sa kumpanya ng konstruksyon na nagpapaalala sa kanya ng kataksilan. Ibinenta niya ang Sipta Cararia Designs Incorporate kay Mr. Hernandez at sa ilang iba pang mamumuhunan. Nakpasya si Sofia na gamitin ang kanyang lakas para sa isang mas malaking layunin. 2 taon ang lumipas sa isang marangyang ballroom ng hotel sa Maynila. Nakatayo si Sofia sa entablado mukha siyang elegante at nagnining ang kanyang kulay langit na hijab ay tumutukma sa kanyang damit. Hindi na siya mukhang malamig. Ang kanyang mamata ngayon ay nagpapakita ng init at tiwala sa sarili. Nagsasalita siya sa harap ng daan-daang mga panauhin sa opisyal na paglulunsad ng fashion ilaw ni Sofia. Ang kataksilan ay isang lason, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at umaling-awngaw. Maari itong
pumatay sa atin mula sa ngunit maari rin itong maging gamot kung pipiliin. Nating huwag, mamatay maari nitong pilitin tayong makita ang ating sariling halaga. Ngayon nakatayo ako rito. Hindi bilang isang biktima. Nakatayo ako bilang isang survivor na piniling gawing lakas ang lason na iyon dumagundong ang palakpakan. Ang Fundasyon Ilaw ni Sofia ay isang non-profit na organisasyon na kanyang itinataganap na pinondohan ng kanyang personal na yaman. Ang layunin nito ay magbigay ng legal na tulong, proteksyon at pagsasanay sa pinansyal na kasarilan para sa mga kababayhang biktima ng karahasan sa tahanan at panloloko sa pananalapi. Pagkatapos ng kaganapan, lumapit sa kanya ang kanyang personal na assistant si Cindy, ang kanyang dating kasamahan na ngayon ay kanyang kinuha Ate Sofia. Napakalaking tagumpay ngang even maraming donor ang agad na nak-sign up. Pala may maliit na balita. Kanina, anong balita, tanong ni Sofia habang tinatanggap ang isang. Sa nga mainit na sa atapos na po ang huling subas sa inupahang bahay ni Alingso niya, pinalayas po siya dahil hindi na makabayad ng upa. Ang balita, ngayon nakikitira siya sa isang malayong kamaanak. Tinatrato na. Parang katulong patak na ulat ni Cindy. At si Angela tinanggihan po ang hukom. Ang kanyang parole application hindi para upo. Siya nagpapakita ang pagsisisi na tahimik. Si Sofia sandali. Tumingin siya sa bintana. Pinakmamasdaeng papalubo na araw sa Maynila, walang kasiyahan, wala ring awaang. Tanging naroon ay isang neutral na pakiramdam. Ang katarungan ng sansinukob ay umiral na inanina nilang. Lahat ang kanilang itinanimin sige sa wakas ay sabi ni Sofia lumingon mula sa bintanang ngumiti ka ay, Cindy, hayaan na natin ang balitang iyan, marami pa tayong trabaho. Paki-set up ng meeting sa ating legal team. May bago tayong kliyente na nangangailangan ng tulong natin. Lumakat si Sofia palayo sa ballroom. Pinalilibutan ng mga taong gumagalang sa kanya. Nawalan siya ng isang taksil na asawa. Ngunit natakpuan niya muli ang kanyang sarili. Malaya, siya, mayaman, siya, at ang pinakamahalaga, ginawa niyang liwanag para sa iba ang kanyang nga sugat. Iyon ang pinakamagandang karma at ang pinakakasiya siyang pagtatapos kang kwento. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Hanggang sa wakas, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lumago pa ang channel na ito at makapahatid ng mas maraming kawili-wiling kwento hanggang sa susunod na Kabanata M.